Alright, so magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Dito muli tayo sa ating Daily Words of Encouragement sa gabi pong ito. At thank God dahil through our online live streaming ay pwede tayong magdaupang palad upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna yung manalangin sa gabing ito. Dakilang Ama, Diyos namin banal, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan ng inyong salita. Muli, hinihingi namin ng sapat na katalinuhan at pangunawa sa bawat isa na meron po kaming mapulot na prinsipyo mula sa inyong salita. Ama, patawad sa makasalanan pong nagawa. Thank you rin po sa pag-iingat sa maghapon at protection at guidance niyo po sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So patuloy pong pag-aaral natin ang sa salita ng Diyos. And dahil nga po ay Bible month po ngayon, January, sa buong bansa natin, dineclare ng Malacanang Proclamation number 124, ay gusto ko pong basahin itong text natin dito sa Joshua chapter 1 verse 8. Sabi ng Biblia, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." So ang salita ng Diyos po, ang pinaka-aim at pinaka-goal po ng salita ng Diyos sa ating buhay ay magkaroon po tayo ng prosperous life at good success, kapatid. Hindi lang po success na kumbaga binibigay ng mundong ito. Pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, sabi nila success. And pag nakapasa ng board, success. Pagka naging maayos ang trabaho, magandang trabaho, success. And pag nakabili ng bahay, success, sabi nila. Pag nakabili ng sasakyan, success, sabi nila, di ba? Pag marami siyang negosyo, success. Oo. Pagka naka-travel siya around the world, success. Yan po ay a world description of success, mga kapatid, no? Pero alam niyo po ba yung mga ganong tao, meron naman sila, katulad tingnan po natin sa flood control issue. Lahat nasa kanila yan. Pera, bahay, sakyan, lahat-lahat. Bilyon ang pinag-uusapan po dyan eh. Sabi nila success, pero tignan nyo ngayon ang nangyayari po sa kanila. Hinahabol sila ng gobyerno at nagtatago sila, natatakot sila, nahihiya sila. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon na success sa atin. Ang sabi dito ay, thou shalt have good success. Good success. Yung ligtas ka ay good success po yan, di ba? Yung alam mo tiyak ka sa langit pupunta, good success. Yung naglilingkod ka sa Diyos, good success. Yung faithful ka sa ministry mo, yan ay good success. Yung nagpapatawad ka sa kapwa mo, good success, di ba? Minamahal mo ang mahal ng Diyos, good success, di ba? Kung mahal mo ang pamilya mo, yan ang good success. Anak, masunurin kang magulang sa parents mo, good success. Masipag ka sa pag-aaral at sa trabahong bahay, tumutulong ka sa magulang mo, good success, di ba? Mas mahalaga ang pamilya mo kaysa pera, good success. Yan po ang goal ng Biblia eh. Again, National Bible Month po natin ngayong January of every year. Gusto ng Panginoon po, magkaroon tayo ng good success. Hindi lang po success na perspektiba ng mundong ito, kundi good success na perspective ng Diyos mismo. Diba? Yung nga lang, alam mong binago ang buhay mo, good success po yan, diba? Dati palaaway, ngayon friendly na, good success. Dati ay magagalitin, pero ngayon mapang-unawa na, good success. Dati hindi makapagpatawad, nagtatanim ng sama ng loob, pero ngayon ay meron na siyang forgiving spirit, good success. Yan po talaga ang perspektiva ng Diyos when it comes to good success, kapatid. Diba? Yung alam mong ligtas ang buong pamilya mo sa langit pupunta, good success. So ang sabi dito, tingnan niyo po ulit "This book of the law," itong Biblia, "shall not depart out of your mouth." Huwag mong ilayo sa iyong bibig ang salita ng Diyos. Ngunit, but,
Thou shalt meditate therein day and night. I-meditate mo, pagbulay-bulayan mo, isipin mo, day and night, sabi ng Biblia eh. So, kaya nga po sa umaga, nagdi-devotion po tayo, di ba? Oho, devotion, daily bread, Bible knowledge of the day, at personal devotion, yun, day. Tapos night, ito daily words of encouragement. Tapos, meron ka pang personal devotion sa pagtulog. So, day and night, isipin mo, i-meditate mo. Kumbaga, ang Biblia po, ang buhay na natin, katulad ng preaching ko po nung linggo, the Word of God is our life. Kung wala ito, wala tayong buhay. Sabi doon sa John 6:63 ba yun, na thy Word is life. It quicken me. Doon sa Hebrews 4:12, di ba? The Word of God is powerful, quick and powerful, sharper than to any edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, of joints and marrow, sabi ng Bible, and so on. Kumbaga, buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga kahapon sa ating ganitong programa, profitable for doctrine kapaki-pakinabang kung tinanggap natin ang salita ng Diyos. Kapaki-pakinabang pag nagbabasa ka ng Biblia at ginagawa mo yung binabasa mo sa Biblia. Alam niyo, yung pagbabasa ng Biblia, hindi po yan waste of time. Yung pagsisimba rin po, pakikinig ng salita ng Diyos, Sunday morning, Sunday night, prayer meeting, not waste of time. Bakit? Buhay mo yan Diba? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Matthew 4:4. Buhay po natin kasi yan Yung salita ng Diyos, kung walang salita ng Diyos, dying po ang spiritual life natin. That's why, sabi ng Biblia, hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, bawat salita ng Diyos ang mumutawi sa kanyang bibig. And inutusan nga tayo doon sa 1 Peter 2:2, as a newborn babe, desire the sincere milk of the word. Kumbaga, tingnan niyo po yung bagong silang na panganak, katulad ng aming anak dito, ni Hyra, si baby Zek Ephraim. Alright? Zek Ephraim. Normal lang na nagdedede siya. Bakit? Yan ang buhay niya Pag hindi po siya nag-desire ng gatas ng nanay niya, mamamatay po siya, di ba? Kaya nga, every 2 hours, ganyan, dede ng dede. So, bakit? Buhay niya yan Kaya nga sabi doon sa 1 Peter 2:2, as a newborn babe, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Kaya tingnan niyo po, alam niyo po yung nagsasabing, tiyak ko sa langit ako pupunta, ligtas na ako, pero walang ka-desire na magsimba, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Kaduda-duda po di ba? Yung kaligtasan nila, kung talagang ligtas sila. Bakit? Hindi nagdi-desire ng milk So kasi ang normal, natural sa isang bagong silang, naghahanap ng gatas ng kanyang nanay. Ganon din po dapat tayo Pag tayo po ay anak ng Diyos, sabi natin anak ng Diyos tayo, normal lang na kumakain po tayo ng umiinom tayo ng gatas ng salita ng Diyos. 1 Peter 2:2. Kung ayaw niya ng gatas, baka hindi siya anak ng Diyos, di ba? Baka hindi siya na born again, hindi siya naisilang sa pamilya ng Diyos. And syempre, pag mature Christian na, meat ang tawag na dyan ni Apostol Pablo. Meat ng Word of God. Kaya alam niyo po, day and night, that thou mayest observe, sabi ng Biblia. Para maobserba niya. Yung observe dyan, hindi lang para makita. Gagawin niya. Yan, may implication po yan na to do. That thou mayest observe, gagawin niya, yung salita ng Diyos na narinig niya, nabasa niya, to do. Observe to do, according to all that is written therein. Lahat ng nakasulat dito. For then, pagka ginawa mo, yun ang keyword dyan observe to do. To all. That is written in therein. Ngayon, pag ginawa mo yun, sabi ng Biblia, thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Magiging prosperous ang life mo, at magkakaroon ka ng good success. Tignan niyo po yung talagang nag-a-apply ng salita ng Diyos. Yung magandang relasyon niya sa asawa niya, sa pamilya niya, di ba? Sa mga anak niya.
masipag siya, nagtatrabaho para sa pamilya niya. Yung asawang babae, submissive sa asawang lalaki. Yung asawang lalaki, mahal niya ang kanyang asawang babae. Yung mga anak, obedience sa kanilang parents. Yung parents ay tinuturuan ng kanilang anak. Parents admonish your children. Yun ang talagang good success. Kaya nakikinabang po ang ating pamilya. Alam niyo po, dalhin po natin ang ating pamilya sa salita ng Diyos. Dalhin po natin ang ating pamilya sa church every Sunday morning, Sunday night, Thursday night. Bakit? Para mamuhay po sila na naayon sa kalooban ng Diyos. Ang mundong ito, bombard po tayo ng kasalanan, ng bad influence. Snare ang tawag sa Biblia niyan. Akala mo lang, okay, may trabaho ako, may negosyo ako, may pera ako, may ganito ako, yung mayaman ako. Yung pala, nilalayo ka na sa Diyos. Sabi ko nga kung tunay na blessing yan, ilalapit ka sa Diyos. Mas lalong nagiging tapat ka sa ministry mo. Marami po akong nakitang Kristiyanong ganyan. Pero kung sasabihin mo, blessing pa rin, blessing ng Diyos, malayo ka naman na sa Diyos, wala na yung ministry mo, hindi ka na nag-social winning, hindi ka na nagdi-disciple, wala ka ng Bible study, wala ka ng ministry, wala ka na sa usher, sa choir, Sunday school teacher, sa being a musician. Paano naging blessing yun? Snare yun, kapatid. Tandaan niyo po, ang diablo, pwede rin siyang mag-bless ng material na bagay. Naalala niyo po sa Matthew chapter 4, ang Panginoong Jesucristo nga, inofera niya Sabi niya, ang kingdom ko, akala niyo, sabi niya, akin, kingdom ko, ibibigay ko sa iyo ang kalahati niya. Hindi niya alam galing sa Diyos. Ang Diyos ang may likha nun, di ba? Kaya alam niyo po, careful po tayo. Siguraduhin natin kung blessing yan, mas magiging tapat ka sa ministry mo, sa social winning ka, disciple ka, nakikita ka sa iba-ibang ministry, sa usher, sa choir, or saan man. Pero kung sasabihin mo, pinagpala ko ng Diyos, may pera na ako, yung mayaman na ako, pero hindi ka na nag-social winning, hindi ka na nagdi-disciple, di ba? Hindi ka na nagsisimba, wala ka na sa choir, usher, Sunday school teaching, paano blessing yan? Snare po yan ng diablo, napakaliwanag po yan. Hindi good success yan. Success perspective ng mundo. Pero ang good success ay yung, sabi dito, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Maliwanag naman po dyan For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Hanggang sa mamatay po tayo sa lupang ito, haharap tayo sa Diyos, sasabihin niyan, well done, thou good and faithful servants. Yun ang good success. Namuhay ka sa Panginoon. Di baling walang gaanong pera, sapat lang, ganito, pero at least nasa kalooban ka ng Diyos. At least, ginawa mo ang kalooban ng Diyos. Namatay ka sa gawain ng Panginoon. See? Kasama ang pamilya. Kaya alam niyo po, ganun po, ang Diyos, sabi ko nga, ang aim ng Biblia, National Bible Month, di ba, January, ay magkaroon tayo ng prosperous life and good success. Alright? Kaya minsan nababasa po natin pag bagong taon, di ba? Merry Christmas and a prosperous New Year. Pero kung walang salita ng Diyos, walang prosperous diyan. Sapagkat ang salita ng Diyos lang po ang nagbibigay ng sabi dito, thou shalt make thy way prosperous and then thou shalt have good success. Joshua 1:8. Okay? Tayo manalangin, dakilang Diyos, pagpalaan niyo po ang inyong salita sa aming buhay, sa lahat ng nakikinig, na maging pagpapalay po ito sa kanila. Ingatan niyo sila, palaguin, patibayin, pagpalain ang kanilang mga trabaho, hanap buhay. Naway ang mga biyaya niyo ay mas maging tapat pa po sila na sumunod at maglingkod, gampanan ang kanilang ministeryo, Panginoon, ay pinagkatiwala niyo. Salamat po. Ito po ang aking dalangin. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa lahat po ng nakikinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan po sa Mangaldan, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Asia at Amerika. At pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you po. Good night.